Dito mga paps, no, kung naka-linoleum floor ka pa rin po ang gamit mo sa iyong bahay at nahihirapan ka po magtabas sa corner nito, ang gamitin mo lamang mga paps ay kumuha ka po ng eskwalado po na plywood na sang-ayon po sa eskwala ng iyong walling. At lagyan mo po ito ng double-sided po na tape, tapos ibalik mo po ang iyong linoleum, tsaka mo po tanggalin uli. At dito mga paps, may kita mo na po kung saan mo po banda siya i-kakat. So ayan mga paps, napakadaling paraan po yan ang pagkakat po ng pinaka-corner niya, no, para maganda po siya tignan at swak po talaga siya sa sukat. So dito mga paps, pwede nyo po itong gayahin. So napakadali lang po. At dito mga paps, no, bali magdi-DIY po rito na panghawak po or tile handle. Pwede ring ceramic stand ang tawag po rito. So dito mga paps, gumamit po rito ng bangkito na plastic. Pwede rin po kayong gumamit ng kahoy or kahit ano na maghahawak po sa tiles kung kayo po ay magpo-45 or magkakat po ng tiles. So dito mga paps, no, bali ito nga gumamit po rito ng bangkito na plastic. Ito po ay magsisilbing tagahawak kung ito po ay ipo 45 degree sa pagputol po ng edge. So ayan mga paps, no, napaka-simple lang, napaka-helpful ho ng ganitong klase pamamaraan. Paano nga ba pagdugtungin ng dalawang hose na ito mga paps, no? Ito pong hose na ito tapos ito pong isang tubo. So dito mga paps, bali gagamit po tayo rito ng heat blower, no, para po lumambot at paliitan ho natin ito ng bahagya para po maipasok yung ating gagamiting hose o ating idudugtong na hose po dito sa may tubo. So ayan mga paps, pagkatapos po mapainitan po nito, no, tapos sinuksukan po ng kahoy para po yung bandang gitna maipit po gamit po yung wire. So ayan mga paps, no, na ipasok na yung hose. At dito mga paps, no, kung makikita nyo, bali gumamit po dito ng D4 po na PVC pipe. At kung makikita nyo na yung pagtatabas po rito ay medyo pa-slanting, no. So, ang purpose po nito mga paps, ito po ay gagawin pang pala para ipangbuhos po doon mismo sa may poste po na bubuhusan. So, dito mga paps, no, bali binutasan po yung pinakagilid niya at lalagyan po yan ng bakal para maging handle niya po, no. Tapos kung makikita nyo, meron po siyang pinaka-elbow. Ayan po yung magsisilbi nating pang handle hose dun sa may bandang petan. So, ayan mga paps, napaka-helpful ng ganitong klaseng tools. Diretso imbudo na rin siya, no. Ito mga paps, panoorin nyo, no. So dito mga paps, meron po tatlong bakal ho rito na 10mm po ito. Tapos ito po ay ibinibend. So ang gagawin po rito mga paps, no, ito po ay gagawin na pangkadena po para sa bubuhusang poste. So ayan mga paps, kung mapapansin po natin, ibinend po yan. Tapos yung magkasidulo, yung pinakakatapusan po ng bakal ay ibinend rin po na nakahook. So dito mga paps, bali ito na po yung purpose ng bakal nito. So magiging lock ho ito para po dito sa may kadena ng poste. So napakagaling. Paano nga ba gumawa ng mortar laying tools o kilala bilang mortar spreader mga paps? Gamit lamang po itong paring. So dito mga paps, no, ito po ay DIY na paggagawa po ng mortar spreader para po dito sa AAC blocks. Para po hindi na po mahirapan, lalay po ng semento. Bali meron na po siyang guide, ihilain mo na lang. Tapos lalagyan mo ulit, ihilain mo na lang. Kasi alam naman po natin kapag AAC block po yung paggagamitan po natin ito, hindi po sasabit yung ating mortar spreader. So ayun mga paps, napakasimple at napakaganda at effective pa.